Teka lang. Nahihiya ka bang mag-upload ng video mo? O talagang mahihain ka lang talaga? So, sa video ito, isi-share ko kung paano ko nilalabanan yung pagiging mahihain ko. So, panoorin nyo. Kaya kung ikaw yung tulad ko na sobrang mahihain, na kahit magpalit ng profile pictures, hindi magawa. Kasi nahihiya. Hindi rin makapag-upload ng video na gusto niyang i-share yung kaligayahan niya, yung happiness niya sa Facebook or kahit saan na platform. So, panoorin niyo to. Alam niyo bang karamihan sa mga taong mahiyain may past bad experiences sila? So, natatakot na sila mag-fail, natatakot silang mabully, natatakot na sila sa mga bagay na hindi nila alam. Natatakot din silang mag-risk. Natatakot din sila na mag-succeed. Kasi sanay sila na mag-fail. Which is, yun ang ayaw nila, pero yun ang paulit-ulit nilang ginagawa. So, yung itong mga past bad experiences na to, karaniwang na-experience natin nung kabataan tayo. So, sa akin, sa pamilya ko, sa part ng aking mga magulang na okay, pinapalo, okay, maganda yun, maganda, pinapalo ka ng magulang mo, medyo maintindihan mo yun eh. Pero kapag yung magulang mo pinagsasalitaan ka ng mga hindi magagandang bagay, so yun yung isa sa mga fear na sumisira sa confidence ng isang bata. So ang pangit doon ay kapag lumaki siya at nasanay siya na ganun palagi yung nangyayari, ganun lagi siyang pinagagalitan, lagi siyang sinisermonan, lagi siya pinagsasabihan ng mga masasamang salita, nasasanay yung bata. So, para sa akin, yun yung pinakatumatak kung bakit ako lumaki ng mahiyain. Nakadagdag na lang din yung mga kasama, yung mga bully na kaklase, bully na barkada, ganun. So, eto ako, isi-share ko kung paano ko siya unti-unting nalalabanan. So, una, umuiwas ka muna doon sa mga toxic na barkada, doon sa mga bully mong barkada. Medyo layuan mo muna sila habang hindi mo pa na build up yung gusto mong personality. Sumama ka na muna siguro dun sa ibang kaibigan mo na mataas yung confidence, pero wag yung wag yung mga puro kalokohan yung dinudulot sa iyo. Pangalawa, so i-practice mo rin na ngumingiti ka. I-practice mo rin na ngumingiti ka kung may nakakasalamuha kang ibang tao. Halimbawa, magbabayad ka ng bills. Yung halimbawa, yung teller, ngumiti ka. So, mag-practice kang ngumiti. Tumingin ka sa salamin, mag-video ka sa sarili mo. Practicein mo kung paano kang ngingiti. So, subukan mo muna. Mag-upload ka ng video, mag-upload ka ng pictures. So kung sakali naman, wag naman sana. Pero kung sakali man na may mang-bash sa iyo, suklian mo na lang ng respeto. Respeto mo pa rin siya. So kapag binastos ka niya, respeto mo pa rin siya. Batuhin mo siya ng pagmamahal, ng pag-intindi, understanding, na yung ganong tao may pinagdaanan lang din siya kaya siya ganon. So malamang hindi pa rin siya nakakaalis sa stage na yon, kaya ganun yung attitude niya. So wag mo siyang sisihin, hindi niya kasalanan yun. Pangatlo, umattend ka sa mga self-development na courses. Katulad na lang nung pinag-enrollan ko, yung Success Blueprint, na kung saan naitama yung mga maling paniniwala ko. So doon pa lang malaki na yung chance na mawala yung inferiority complex mo. Pang-apat, iwasan mong mag-overthink. Iwasan mong
isipin yung mga bagay na nakalipas na. So, mas maganda kung may goal ka, focus ka na lang doon. Focus ka sa future at focus ka sa present. Lalo na kung may kausap kang ibang tao. 5. Mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka sa damit mo, sa mga forma mo. So, di naman kailangan na laging bago yung damit mo. Basta malinis at siguradong magiging confident ka sa mga sinusuot mo. So, iwasan mo muna yung mga damit na hindi ka komportable, na hindi ka confident. So, marami pang paraan para ma-boost mo yung self-confidence. So, kung gusto nyo na patuloy pa ako mag-share ng mga ganong tips, i-like nyo lang at siguro mag-comment kayo kung kaya.